KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, mga lods. Ito na po ang karugtong ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog translator, Andy Dors. Kabanata 111 hanggang 120. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 111. Huwag mo na akong hanapin. Sa paglabas ng bagong linya ng tag-init, parehong nagsimula sina Nicole at Joanna para maging abala. Noong lunch break sa tanghali, tinitingnan ni Nicole ang design draft sa kanyang computer nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Henry na may dalang tanghalian. Nang makita siya ni Nicole ay mabilis niyang pinatay ang screen ng computer. Nicole, hindi ka man lang lumalabas, kaya naisipan ko na lang nadalhin ang tanghalian mo. Ikaw hindi ka pa kumakain, di ba? Umiti si Henry at inilagay ang lunchbox sa kanyang kamay sa mesa. Ang matagal na pagtitig sa computer ay medyo hindi komportable ang mga mata ni Nicole, kaya inabot niya at kinusat ang mga mata para maibsan ang pagod. I've eaten. Scarlett brought me food, sagot ni Nicole sa paos na boses. Masyado siyang abala nitong mga ilang araw, kaya nanatili siya sa opisina halos buong oras niya sa trabaho, at si Scarlett ang magdadala sa kanya ng almusal at tanghalian. Walang pakialam nang umiti si Henry at nagpatuloy, okay lang. Ihahatid na kita sa susunod, Nicole. Sabihin mo lang kung may gusto kang kainin. Pagtingin kay Henry, puminto si Nicole, saka naalala ang sinabi ni Scarlett. Henry. Nang marinig ni Henry ang pagtawag sa kanya ni Nicole ay agad itong nagangat ng ulo at ngumiti. Oo, nandito ako. Huwag ka nang pumunta sa office ko, Mataray na sabi ni Nicole. Sa susunod na ilang buwan, ang linya ng tag-init ay ilulunsad, at kailangan nilang magtrabaho sa koleksyon ng taglamig pagkatapos mismo ng paglulunsad. Wala na siyang oras na makipagtalo kay Henry. Nang marinig ni Henry ang pahayag ni Nicole, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Yumigting ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanya at mahinang nagtanong, Nicole, nandyan bang? Something I'm not doing right. Umiling si Nicole. Wala kang ginawang masama. Sa ngayon, halos magkaibigan lang tayo, kaya medyo lumampas ka. Pinag-aralan ni Henry si Nicole. Ang taong nasa harapan niya ay tila nagbago ng lahat, bigla na lang siyang naging mahinahon at kumpiyansa. Originally, akala niya ay palaging sinasamantala ang kasalanan ni Nicole, ngunit hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay tatalikuran at itatanggi siya ng ganoon kaga. Nitong mga nakaraang araw, napakaraming chismis ang kumalat sa Gardner Corporation dahil sa madalas niyang pagbisita sa opisina ni Nicole. Nasiyahan si Queenie dito at binigyan siya ng isang halaga ng pera. Matapos matikman niyon, lalo pang nagatubili si Henry na pakawalan siya. Nagkunwari siyang nakakaawa, nag-guilty expression siya. I'm sorry, Nicole. Hindi ko ginawa. Think that far. Nang tumingin si Nicole sa kanya, she found the atmosphere to be a little stiff. Bahagya siyang napabuntong hininga bago nagpatuloy, Henry, I'm now representing F&M Apparel at the Gardner Corporation. Huwag tayong masyadong maglapit sa isa't isa dahil ang mga tao ay nagchichismisan sa opisina. Matapos makumplito ang proyektong ito, maaari tayong gumastos ng kaunting oras na magkasama. Dahil nakagawa na si Nicole ng ganoong decisive statement, hindi magawa ni Henry ang anumang palusot. Itinaas ang mga gamit sa kamay, nahihiyang sinabi niya, ako. Sorry, Nicole. Ako. Masyado akong balisa. Hindi nagsalita si Nicole, at hindi rin siya nilingon, bagkos ay lumingon lang siya sa labas. Naintindihan naman ni Henry ang ibig sabihin ni Nicole, kaya tumalikod siya at umalis dala ang pagkain. Umigpit ang hawak niya. Buti na lang at nakopya niya ang lahat ng design draft nang dumating siya sa opisina ni Nicole noong nakaraan. Kung hindi, tiyak na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Kailangan pa niyang ibigay ang design drafts kay Queenie dahil gusto pa niyang maabutin si Nicole. Ngunit dahil wala siyang konsiderasyon sa nararamdaman nito, naisip niya na hindi siya magpapakita ng awa.
Sabagay, ang perang binigay ni Queenie sa kanya ay sapat na para sa kanyang sweldo sa loob ng isang taon. Nang makita ni Nicole na umalis si Henry, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sa mga susunod pang araw, kailangan niyang kumpirmahin at baguhin ang mga disenyo, at kailangan niyang pumunta sa pabrika para ma-finalize din ang mga tela. Ang lahat ng ito ay isang gulo, kaya talagang wala siyang lakas na ipagpatuloy ang malabong relasyon kay Henry. Pumasok si Scarlett pagkatapos lumabas si Henry, at nakatingin siya kay Nicole na may maliit na ngiti sa labi. Nicole, wala na siya. Oo. Tumango si Nicole. Pumakbang si Scarlett at sinabing, kanina ko lang siya nakita. Mukhang galit na galit siya. Hindi nagulat si Nicole. Tutal, tinanggihan siya nito ng husto. Nakakunot ang kanyang mga labi, sinabi ni Scarlett, Nicole, tama na maging mabilis at mapagpasyahan. Lagi kong nararamdaman na wala siyang magandang intensyon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 112. Mga leak na design draft. Tulad ng sasabihin ng mga tao, ang mga hindi mapagsabihan ay dapat na nagtatago ng masamang intensyon. Laging naniniwala si Nicole na kung wala siyang kukunin, hindi magiging sabik si Henry na lapitan siya. Well, kung darating siya sa design department muli sa hinaharap, huwag mo siyang papasukin. Tumango si Nicole habang nagsasalita. Nabanggit na niya ito kay Henry ng minsan o dalawang beses, at magalang niyang hiniling sa kanya na huwag nang pumasok muli sa opisina. Gayunpaman, itinuring ito ni Henry na parang hindi niya narinig, o parang hindi niya naiintindihan, at paulit-ulit siyang lumapit. Kinailangan itong linawin ni Nicole ngayon para maiwasan ang paulit-ulit niyang pagpunta. Okay, got it? Masayang tugon ni Scarlett. Ang panahon sa huling bahagi ng Marso ay unti-unting uminit, at ang mga damit sa pabrika ay napunta sa produksyon. Pagkatapos mag-usap ni Nicole kay Colton, sila'y nagpasya na ipahayag ang bagong paglulunsad ng produkto sa unang bahagi ng Abril upang mapainit ang init ng araw ng mga manggagawa. Ngunit, ilang araw bago ang kaganapan ng paglulunsad ng produkto, ang mga draft ng disenyo ay biglang nag-leak sa internet. Ang departamento ng disenyo ay nagsagawa ng isang pagpupulong magdamag upang talakayin kung ano ang dapat gawin nito. Sa conference hall, nagkaroon ng dampi ng katahimikan sa hangin. Sa pakikinig na mabuti, tanging ang tunog ng paghinga ang narinig. Let's all think about how to solve this matter, nanguna si Joanna at nagsalita. Hindi pa namin naranasan na malik ang aming mga draft ng disenyo. Oo, ang departamento ng disenyo ay hindi kailanman pinayagan ng mga tagalabas na pumasok dati. Pagkaraan ng napakaraming taon, hindi kailanman nagkaroon ng pagtagas ng draft ng disenyo. Napakaraming talakayan, ngunit ang lahat ng kanilang mga haka-haka ay nakatutok kay Nicole. Sa bagay, nitong mga nakaraang araw, may outsider sa opisina ni Nicole. Bagamat walang ekspresyon sa mukha ni Joanna, kakaiba ang kanyang nadama. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kumilos si Queenie. Ang pagtagas ng draft ng disenyo ay tiyak na magdudulot ng ilan sa Gardner Corporation ng pagkalugi. Gusto nilang makita kung ano ang gagawin ni Nicole para harapin ito. Miss Lisa, bagamat hindi kita dapat tanungin, ang bagong produktong ito ay ang maingat na pagsisikap ng buong design department. Dapat mong ipaliwanag kung bakit ang isang tao mula sa logistics department ay madalas na pumapasok sa design department. Alam ni Nicole na si Henry ang pinag-uusapan ni Joanna, kaya hindi siya umimik bagkos ay sumagot siya ng, nakilala ko siya sa pamamagitan ng iyong pagpapakilala, Director Scheidt. Nagbago ang ekspresyon ni Joanna. Naningkit ang kanyang mga mata, malamig niyang sinabi, Miss Lisa, ikaw ang chief designer ng F&M Apparel kung tutusin. Hindi mo pwedeng siraan ang mga taong ganito. Walang pagdadalawang isip si Nicole habang nakatitig ng diretso kay Joanna, saka siya ngumiti at sinabi, upang maiwasan ang mga tagalabas na makapasok, ang mga tao mula sa disenyo, kinakailangang buksan ng departamento ang pinto sa pamamagitan ng pag-swipe sa aming mga staff card, o maaari lamang na be accessed by someone above the manager level.
Itinaas niya ang tingin kay Joanna at nagpatuloy, hence, I'm very curious, how could Henry, a measly employee from logistics, enter the design department? Tumikip ang puso ni Joanna nang siya sa tanong ni Nicole pero kumalma ang mukha niya. Kung tutusin, hindi naman siya nasangkot sa bagay na ito. Well, we'll have to ask you this, Miss Lisa. Tutal lagi naman siyang pumupunta sa iyo. Tinanong ko si Scarlett na tingnan ang surveillance footage ng pinto at nakita ko iyon ini-swipe ni Henry ang kanyang card tuwing papasok siya. Bukod sa mga empleyado, ang iba pang mga card ng design department ay nasa iyo, Director Scheidt, sagot ni Nicole may kasamang ngiti. Natigilan si Joanna. Bigla niyang naalala na ilang araw na nanghingi sa kanya ng access card si Queenie, may paraan daw siya para harapin si Nicole pero hindi niya inaasahan na ibibigay ni Queenie ang card kay Henry. Pero, sa sitwasyon ngayon, hindi niya maamin. E ano ngayon? Tinasabi mo bang ako ang nagbigay sa kanya, Miss Lise? No, I am just analyzing objectively, Director Scheidt. Huwag kang masyadong emosyonal, sabi ni Nicole at ngumiti. She scanned the crowd, then promised, sa 3 araw, malalaman ko ang taong nag-leak ng design draft. Paano kung malaman mo ang tungkol dito? Ang mga draft ng disenyo ay nalik na, at ang pabrika ng Gardner Corporation ay nagsimula na ring gumawa ng mga damit. Sino ang dapat bumawi sa pagkawalang ito? Tanong ni Joanna. Hindi naman nagpanik si Nicole. Tumingin siya kay Joanna, at nagkatitigan lang silang dalawa. Sa isa't isa. Director Scheidt, kailangang lutisin ang mga bagay ng hakbang-hakbang, kaya ito ay gagawin ng paisa-isa. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 113. Kalmado at composed. Pagkatapos ng pulong, umakyat si Nicole sa opisina ni Colton. Nagpakitang kalmado si Colton at tila hindi siya nababalisa dahil sa mga leak na draft ng disenyo. Nang makita niya si Nicole na papasok ay may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Nandito ka na. Gusto mo bang subukan ang kape na binili ko kamakailan? Umiling si Nicole. Salamat na lang. Nakasuot ng puting suit, si Colton ay may isang matangkad na figure at isang gwapong mukha na ginawa siyang parang isang prinsipe na nag-walk out sa isang fairy tale. Ang bagay sa oras na ito ay talagang tulad ng iyong hinulaang. Ang mga draft ng disenyo ay tumagas. Bago ang aming bagong paglulunsad ng produkto ay dahan-daw ang binigkas ni Colton, kumikinang ang kanyang maitim na mga mata. Ganun din. Isipin mo na lang na warm-up para sa bagong paglulunsad ng produkto. Tumawa si Nicole. Walang surveillance camera ang opisina niya dahil bagong renovate lang ito, pero noong unang beses na pumunta si Henry sa opisina niya, lihim siyang nag-install nito sa isang tagong sulok. Sa pagkakataong iyon, hiniling niya na sana ay sobra lang ang pag-iisip niya, ngunit hindi niya inaasahan. Sa surveillance footage, nakita niya talaga si Henry na gumawa ng backup sa kanyang mga disenyo. Gayunpaman, hindi niya ito inilantad sa mismong lugar, ngunit naglaro na lamang siya ng tulala. Siya, naisip niyang may ibang tao na nagmamanipula sa kanya sa likod ng mga eksena, kaya hindi na siya makapaghintay na malaman kung sino sila. Naghihinala ka ba kay Joanna? Tiglang tanong ni Colton. Dati, pagkaalis ni Joanna sa pabrika, gumawa si Nicole ng mga pagbabago sa mga naunang disenyo. Kahit na ang mga materyales na kinakailangan ay pareho, ang mga estilo ay ganap na naiiba. Hindi ko siya pinaghihinalaan, ngunit mas sigurado ako kung kakaunti lang ang nakakaalam. Tumango si Colton, walang gaanong sasabihin tungkol sa diskarte ni Nicole. Sa pagkakataong ito, mahigpit na sinusubaybayan ng publiko ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Gardner Corporation at F&M Apparel para walang magkamali. Ang taong nag-leak ng disenyo ay dapat na nanunood ng palabas. Hindi nila kailangang gumastos ng anumang pera para sa publiko upang magdulot ng kaguluhan para sa kanila. May ngiti sa mukha ni Colton. Hinahangaan niya ang estilo ng ginagawa ni Nicole sa mga bagay ng diretso. Pagkatapos nito, kung may kailangan ka ng tulong, hanapin mo lang ako.
Tirichit asterisk S. Sa ilang mga punto, puminto si Henry sa kanyang trabaho, at wala na siya kahit saan. Ang mga tao sa design department ay handa nang makitang napahiya si Nicole. Kahit na malaman niya kung sino ang nag-leak ng disenyo sa loob ng 3 araw, hindi siya makakarating sa oras para sa bagong kaganapan sa paglulunsad ng produkto. Gayunpaman, ang nakita nilang kakaiba ay nasa huling araw ng deadline, pumasok si Nicole sa trabaho gaya ng dati, na mukhang kalmado at kalmado, na parang walang epekto sa kanya ang bagay na iyon. Hindi na nakayanin ni Joanna dahil 3 araw na ang lumipas, kaya tinanong niya ito ng diretso, Miss Lisa, nahanap mo na ba ang salarin na sinasabi mong nag-leak ng disenyo? Nang makita ni Nicole ang nagbabantang figure sa kanyang harapan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang sulok ng labi niya. Nakaupo sa sofa, dinampot niya ang palayok gamit ang kanyang mga daliri at nagbuhos ng isang basong tubig. Director Shite, halika at humigop ng iced coffee para kumalma. Kung hindi, ang galit ay magiging prone ka sa acne. Napakunot ang noo ni Joanna nang marinig ang walang pakialam na boses ni Nicole, at mariing sinabi niya, Miss Lisa, hindi ako nagbibiro. Bilang chief designer ng F&M Apparel, hindi mo ba alam ang kabigatan ng bagay na ito? Nang makita niya kung gaano hindi nababagabag si Nicole, mas naging solemn na ang kanyang tono. Ito ay isang bawal para sa isang kumpanya na malik ang kanilang disenyo bago ito ilunsad. Tahimik na pinakinggan siya ni Nicole, pagkatapos ay humigop ng maliliit na kape sa tasa na nasa kanyang mga kamay. Ibinaba ang tasa, dahan-dahan niyang sinabi, alam ko. Kaya ngayon, kahit alam natin kung sino ang nag-leak nito, walang kwenta. Pinaikit ni Joanna ang kanyang mga mata, hindi maintindihan si Nicole. She's obviously in deep trouble, pero bakit ang tahimik pa rin niya? Nang makitang hindi siya nagsasalita, nagpatuloy si Nicole, bukas ang araw para sa bagong paglulunsad ng produkto, at karamihan sa mga damit sa pabrika ay ginawa na. Ang kailangan nating gawin ngayon ay i-promote ng mabuti ang mga bagong produkto at tiyakin itong nakakakuha ng atensyon ng publiko. Nang makita ni Joanna kung gaano kalmado si Nicole, hindi niya naiwasang sabihin ng sarkastikong, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa atensyon. Ang mga leak na draft ng disenyo ay nagbigay ng sapat na atensyon sa aming launching event bago ito magsimula. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 114. Bagong kaganapan sa paglulunsad ng produkto. Narinig ni Nicole ang panunuya sa tono ni Joanna, ngunit hindi siya nataranta. Siya lang nakataas ang isang kilay at sinabing, hindi ba? Sa lahat ng atensyon, ang mga damit natin ay magbebenta tulad ng mainit na cake. Ang ugali ni Nicole ay lubos na ikinagalit ni Joanna. Ano ba ang iniisip mo? Ang mga leak na disenyo ay hahantong sa ilang mga manufacturer ng damit na maglalabas ng mga peke bago ang aming paglulunsad, na makakaapekto sa pre-order na benta ng aming brand. Nang mapansin ang kanyang galit na hitsura, sumulyap si Nicole sa gilid bago tinapos ang kape sa kanyang kamay at tumayo. Director Shite, magiging maayos ang paglulunsad ng bagong produkto bukas. Kung mayroon man mga problema, ako ang magiging ganap na mananagot sa ngalan ng F&M Apparel. Natigilan si Joanna sa sinabi ni Nicole kaya hindi siya makapagsalita. Naglabas si Nicole ng F&M Apparel, at kahit papaano, hindi makapagtanong si Joanna sa kanilang kumpanya. Matapos pigilan ng galit, isa lang ang nasabi niya. Good luck, kung gayon. Nagkagulo ang mga naglabasang disenyo, at kahit si Zachary, na nasa ibang bansa, ay narinig ang tungkol dito. Pagamat naniniwala siya sa kakayahan ni Nicole, hindi niya maiwasang mag-alala. Nicole, parang medyo nagkagulo sa internet ngayon. Is something wrong? Malumanay na tanong ni Zachary sa kabilang linya. Pumalaklak si Nicole pagkatapos ay maikling ipinaliwanag sa kanya ang bagay na iyon. Nang matapos ay hindi na napigilan ni Zachary ang pagtawa. Palagi kang mayroong maraming mga tricks sa iyong mangas. Ngunit napakaraming drama sa Gardner Corporation. Kung hindi mo gusto, hindi mo kailangang manatili doon. Hindi na kailangang magdusa sa ganon.
I can handle it all. I'm afraid na ang mga tricks tulad nito ay di naaabot ng isang week sa F&M Apparel, sarcastic na sabi ni Nicole. Nahirapan siya sa F&M Apparel sa napakaraming taon. Akala niya ba madali siyang nakalusot? Sige, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Kumuha man ang lahat, F&M Apparel will have your back. Paninigurado ni Zachary. Napuno ng init ang puso ni Nicole nang hininaan nito ang boses at nagpasalamat. Okay. Salamat, Zachary. Ang bagong kaganapan sa paglulunsad ng produkto ng F&M Apparel at ng Gardner Corporation ay nalalapit na, ngunit ang mga disenyo ay na-circulate sa internet. Hinggil sa usaping ito, walang nagpadala ng kinatawan ng alinman sa kumpanya upang ipaliwanag ang bagay ng personal. Nagtataka ang mga taong nanonood kung peke ba ang insidente. Nitong mga nakaraang araw, ang paksa ng nag-leak na mga disenyo ng Gardner Corporation ay trending. Nagkataon lang na hindi nangyayari ang kaganapan sa paglulunsad ng produkto matagal pagkatapos noon. Ang mga user ng internet ay buong pananabik na naghihintay na makita kung ano ang gagawin ng Gardner Corporation sa pagkakataong ito. Sa bagong kaganapan sa paglulunsad ng produkto, ang Gardner Corporation ay hindi nag-imbita ng anumang media ang kumpanya, ngunit dumating sila ng hindi inanyayahan. Ang huling ilang row na nakalaan para sa media ay puno ng mga tao. Kanya-kanya silang hawak na kamera. Si Colton, ang presidente ng Gardner Corporation, si Joanna, ang direktor ng Gardner Apparel, at si Lisa, ang chief designer ng F&M Apparel, ay naruroon lahat sa bagong kaganapan sa paglulunsad ng produkto. Makapangyarihan na ang lineup na ito. Kasabay ng katotohanan na mayroon ang disenyo na leak sa internet, lalo nitong ginawa ang bagong kaganapan sa paglulunsad ng produkto na masigla. Si Joanna ay nakaupo sa entablado na may katanji tanging mukha ng makeup, ngunit siya ay medyo umasim ang ekspresyon. Bago pa man umakyat sa entablado, sinabi sa kanya ni Nicole ang lahat, na sinasabi na ang nalik na disenyo ay isang dating draft, at ang mga damit na ginagawa ay hindi ang mga nalik na disenyo. Ang unang reaksyon ni Joanna nang marinig niya ito ay galit. Siya ang direktor ng Gardner Apparel, kaya bakit nagtago si Nicole ng isang mahalagang impormasyon mula sa kanya at sinabi lang sa kanya sa huling sandali. Gayunpaman, idinagdag ni Nicole, alam din ito ni Pangulong Gardner. Kaya, kailangan niya pigilan ang kanyang galit. Ngayong naisip niya ito, kung si Nicole ay kumikilos ng mag-isa, ang mga pabrika ng Gardner Corporation ay hindi maaaring makinig sa kanya. Naisip niya na baka may umaalalay sa kanya si Nicole, at ang umalalay sa kanya ay si Colton. Hindi niya inaasahan na hindi lubos na nagtiwala si Colton sa kanya kahit na siya ay nasa Gardner Apparel sa loob ng maraming taon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 115. Umalis sa isang panganib. Naroon din si Queenie sa bagong event ng paglulunsad ng produkto. Siya ay nagkaroon na nasuhulan ng ilang reporters para tanungin si Nicole ng ilang direktang tanong mamaya, kaya ang mga labi niya ay nakakunot sa isang tiwala ng ngiti. Tinadya niyang ailik ang mga disenyo pagkatapos magsimulang magtrabaho ang pabrika para lang matiyak na walang paraan si Nicole. Ang tandang iyon, si Henry, ay kinuha ang pera na ibinigay niya at tumakas. Kahit na alamin pa nila kung sino ang gumawa nito, si Henry lang ang sisisihin. At saka, si Henry ang unang boyfriend ni Nicole. Kung sasabihin nilang walang kinalaman ito kay Nicole, sinong maniniwala? Ngayon, naghihintay na lang siyang panoorin ang kasabikan at makita kung ano ang gagawin ni Nicole hanapin ang kanyang paraan sa oras na ito. Nagsimula ang bagong kaganapan sa paglulunsad ng produkto gaya ng naka-schedule. Bilang ready to wear, hindi pa nailalabas ang mga damit, karamihan sa mga konsepto ang pinag-uusapan nila sa likod ng clothing line at iba pang promosyon. Nang matapos magsalita ang host, oras na para magtanong ang mga reporter. Ang lahat ng mga reporter na dumating sa oras na ito ay binanggit lamang ang leak na disenyo, at nagtanong sila ng walang anumang reserbasyon. Miss Lisa, maaari ko bang tanungin kung totoo ang disenyong naipost sa internet noong nakaraan?
Bago pa matapos magtanong ang reporter, hinawakan ng katabi nilang reporter ang mikropono at mariing sinabing, Miss Lisa, 7 years na po ang Gardner Apparel. Noong wala ka pa, hindi pa nagkaproblema sa pag-leak ng mga disenyo. Bakit nangyari ang problemang ito sa sandaling lumitaw ka? Ang tanong na ito ay agad na nagpatahimik sa maingay na eksena. Kung tutusin, kahit ang mga reporter na naroroon ay ayaw magbigay ng respeto kay Nicole, kailangan nilang igalang ang Gardner Corporation at F&M Apparel, kaya hindi nila inaasahan na may magtatanong ng ganoong direktang tanong. Gayunpaman, hindi rin nila ito pinigilan. Hindi naman sila ang nagtanong sa bagay. Kapag ibinunyag ang nagbabagang balita, maaari nilang samantalahin ang libreng publisidad din. Kahit na ang ganoong direktang tanong ay ibinato sa direksyon ni Nicole, ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi tumitigil. Pinag-cruise niya ang kanyang mga kamay sa harap ng mesa, pagkatapos ay iniwas niya ang tingin sa mga tao. Sure enough, nakita niya si Queenie sa isang sulok. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naisip niya na ang hanggal na ito lamang ang maaaring gumanap ng ganoong isang bagay na walang utak. Nagsalita si Nicole, hindi tinatanggihan ang pag-aangkin. Totoo na ang Gardner Corporation ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga disenyo na tumagas bago. Katulad nito, ang F&M Apparel ay hindi kailanman nakatagpo rin ng problemang ito, kaya nagpapakita lang ito na may nagtatarget sa cooperation between the Gardner Corporation and F&M Apparel. Matapos sagutin ni Nicole ang tanong, nagkagulo ang mga manunood, na sinundan ng mga tanong ng mga reporter. Miss Lisa, sinasabi mo bang may partikular na nagtatarget sa pagtutulungan between both companies? Miss Lisa, inamin mo ba na ang mga leaked na designs ay ang bagong summer line na ilulunsad ng Gardner Corporation? Umiti lang si Nicole pero hindi sumagot. Nang mapansin ng organizing team na medyo nawala na ito ng kontrol, nagmamadaling humakbang ang host para mamagitin sa sitwasyon. Kung sino man ang may anumang mga katanungan, mangyaring magpalitan ng pagtatanong sa kanila. Nang makitang bahagyang huminahon ang mga manunood, kinuha ni Nicole ang mikropono at nagbigay ng maikling paliwanag. Noon, may nakilala akong kakilala sa Gardner Corporation. He was someone, isang nakilala ko noong mga araw ng aking paaralan. Pagkatapos ng ilang usapan namin, dumating na siya sa aking opisina ng paulit-ulit. Hindi nagtagal, ang ilan sa mga na-scrap kong disenyo ay nalik sa internet at ito ay inaangkin na ang Gardner Corporations. Bagong produkto. Si Nicole ay may maliit na ngiti sa kanyang mukha at bagamat siya ay nagsasalita sa banayad na paraan, may pakiramdam ng dignidad sa kanya. Nag-install ako ng mga surveillance camera sa aking opisina at nakumpirma na siya ay nagnakaw nga. Bagamat ang mga leaked na disenyo ay hindi mga bagong produkto ng Gardner Corporation, ito ay napakahiyang pag-uugali. Magtutulungan ng Gardner Corporation at F&M Apparel para imbestigahan ang bagay na ito. Si Nicole ay nagsasalita ng hindi mapagpakumbaba o mapagmataas na paraan. Joanna na. Alam na niya ang katotohanan noon pa man, kaya hindi na siya nagulat. Ngunit, hindi iyon ang kaso para kay Queenie. Originally, inisip niya na kahit hindi niya mapabagsak si Nicole sa pagkakataong ito, masisiraan man lang siya nito. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling lutisin ni Nicole ang mga bagay na pinaghirapan niyang planuhin. Tumangala siya sa entablado, at napalingon din si Nicole. Baka sa mga mata niya ang pagkatuwa, para bang kinukutya siya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 116. Hindi inaasahang twist. Umirot ang puso ni Queenie habang nakakuyom ang mga kamao. Bakit ito nangyayari? Bakit nagagawa ba ni Nicole na maiwasan ang isang panganib sa bawat oras? Hindi nasiyahan, nakagat niya ang kanyang labi. Akala niya ay masasaksihan niya ang paggawa ng kalokohan ni Nicole sa press conference na ito, pero hindi niya inaasahan na hindi lang nahiya si Nicole, naasar pa siya. Namula ang mga mata ni Queenie, at hindi na siya interesadong makinig, kaya tumalikod na siya at umalis.
Nang makita ni Nicole na paalis na si Queenie, gumuhit ang ngiti sa mga labi niya habang nagpapatuloy sa pakikipag-usap sa mga reporter. I hope everyone can focus on the excellent designs and not on these irrelevant behaviors. This summer line will definitely dazzle everyone. Thank you. Pagkatapos magsalita ni Nicole, si Joanna at Colton ang susunod na nagsalita, at sila mas marami o mas kaunti ang gumawa ng karaniwang mga komento bago tapusin ang bagong paglulunsad ng produktong kaganapan. Pagkalabas ni Queenie ay agad niyang nilabas ang phone niya at tumawag. Kapag inilabas ang balita tungkol sa kaganapan ng paglulunsad ng Gardner Corporation, ay leak kaagad ang plagiarism news. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, mahigpit na hinawakan ang telepono na nagsimulang pumuti ang kanyang mga buko. Siyempre hindi niya inaasahan na ang leak na draft ng disenyo ay magiging sanhi ng pagbagsak ni Nicole. Gusto lang niyang gamitin ang pagkakataong ito para mawala ang tiwala ni Colton kay Nicole. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakaraming pagsisikap ang nasayang niya para lamang makakuha ng kalamangan si Nicole, at mas naging matagumpay pa nito ang paglulunsad ng bagong produkto. Bahagyang nanginginig ang buong katawan ni Queenie, at marahas niyang sinabi sa kabilang linya, kahit magkano ang halaga nito, dapat nating gawin ang insidenteng ito bilang malaking isyo hanggat maaari. Pagkababa ni Queenie ng telepono ay tuluyang sumili ang ngiti sa kanyang mukha. This time, hindi siya ang sinisiraan si Nicole. Sa halip, binaril ni Nicole ang sarili sa paa dahil plagiarized product pala ang binigay niyang outfit kay Wendy. Kinopya pa niya ang disenyo ng kampyon ng isang major design competition mula sa ilang taon na ang nakalipas. Kahit na ang nanalo ay lumahok ng hindi nagpapakilala, gagawin nila tiyak na magagalit kung nakita nila na ang kanilang disenyo ay plagiarized, at na ito ay naging viral. Ngayon, kailangan niyang mabilis na mahanap ang hindi kilalang tao na nanalo sa unang lugar. Kung mahahanap niya ang mga ito at Heidmande si Nicole, marahil ay makulong si Nicole ng ilang taon. Sa isiping ito, mas naging masaya si Queenie, at isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Nicole, gusto kong makita kung paano ka lalaban sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng bagong kaganapan sa paglulunsad ng produkto, si Joanna ay may maasim na tingin sa kanyang mukha, ngunit dahil nasa paligid pa rin si Colton, hindi niya ito ipinakita. Nakatayo sa tabi ni Nicole, lumingon sa kanya si Colton, may bakas ng ngiti sa mga mata nito. Mas matagumpay ang paglulunsad na ito kaysa sa anumang iba pang kaganapan sa paglulunsad na inorganisa ng Gardner Apparel sa paglipas ng mga taon. Hindi nakakagulat na ikaw ang chief designer. Mahinhin na ngumiti si Nicole, hindi kinukuha ang sarili. No. This is all thanks to the person who wanted to humiliate me. Kaya lang this time, it didn't take any effort for it to become a hot topic. Hindi makapagsalita si Joanna habang nakatayo sa tabi niya. Bagamat hindi siya kasali sa bagay na iyon, mas marami o kulang ang alam niya. About it, hindi niya inaasahan na napakawalang kwenta ni Queenie kaya nahulog siya sa bitag na si Nicole ang nagdisenyo. Tumango si Colton. Nang pag-usapan nila ang salarin, nawala ang ngiti niya, at medyo naging malamig ang boses. Huwag kang mag-alala. I'll really give you an explanation for this matter. Umiling si Nicole at tumingin sa harapan. President Gardner, maaari bang huwag mong ituloy ang bagay na ito? Nagtataka, lumingon si Colton kay Nicole pagkatapos ay nagtaas ng boses sa pagkalito. Ano? Ibinaba ni Nicole ang kanyang tingin at ipinaliwanag sa mahinang boses, the Gardner Corporation and F&M Apparel have nothing to lose from this matter. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at sinilip si Colton. Tapos, may utang ako sa kanya noon. Ituturing namin ito bilang pagbabayad ko sa kanya. Natahimik si Colton saglit, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Hindi sigurado si Nicole ay imahinasyon lamang niya, ngunit naramdaman niya na medyo nabalisa si Colton. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 117. Plagiarism. Ang bagong kaganapan sa paglulunsad ng produkto ay isang mahusay na tagumpay.
Kaakibat ng dating mga leak na disenyo, matagal na silang naging mainit na paksa sa internet. Sa lalong madaling panahon, ang balita ng kaganapan sa paglulunsad ay inilabas, ang kanilang katanyagan ay patuloy na tumaas. Gayunpaman, bukod sa balita ng kaganapan sa paglulunsad ng produkto, mayroon ding ulat ng plagiarism appraisal. Sa ulat, isang disenyo mula sa maraming taon na ang nakalilipas ay inilagay kasama ang damit na idinisenyo ni Nicole para kay Wendy, at nakitang magkahawig sila. Bukod dito, pinatunayan ng mga awtoridad ang plagiarism sa ulat. Sumakay sa lahat ng nakaraang buzz, ang plagiarism na balita ay agad na bumagyo sa internet. Maraming mga taga-disenyo ang dumating upang akusahan si Nicole ng plagiarism pagkatapos tingnan sa dalawang disenyo. Hindi lang si Nicole ang nasangkot sa plagiarism, kundi si Wendy, na nagsuot ng damit na iyon. Sa opisina ng Pangulo ng Gardner Corporation. Miss Gardner, Miss Gardner. Si President Gardner ay abala pa rin sa loob. Hindi ka makapasok. Pumakbang si Tony upang pigilan si Wendy, ngunit ang kanyang pagiging agresibo ay hindi siya napigilan. Pagbukas ni Wendy ng pinto, nakita niya si Colton sa likod ng desk sabay-sabay. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagsalita siya na may luhang kumikislap sa kanyang mga mata. Colton. Bahagyang kumunat ang noo ni Colton. Inabot niya ang gilid ng mga mata niya, saka medyo malamig na sinabi, "Di ba sabi ko kailangan mong kumatok bago pumasok? Nasaan ang ugali mo?" Walang pakialam si Wendy dito. May 2 pirasong papel sa kanyang kamay, pumakbang siya patungo sa mesa ni Colton. Ikinalat niya ang mga papel sa harap ni Colton, mukhang mali. "Colton, tingnan mo itong 2 disenyo." Tumingin sa ibaba si Colton. Ang isa ay ang damit na idinisenyo ni Nicole para sa graduation ni Wendy, at ang isa naman ay hindi pa niya nakita. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sulyap, makikita na ang 2 damit ay katulad. Bagamat ang damit na idinisenyo ni Nicole ay pinalamutian ng marami. Mga elemento na sikat sa mga nakaraang taon, ang pangkalahatang disenyo ay pareho. Ano ito? Napakurap-kurap si Wendy, punong-puno ng luha ang maitim niyang mga mata habang sumangot. Plagiarism ito. Colton, Lisa, hayaan mo akong magsuot ng plagiarized na disenyo. Kumunat ang noo ni Colton, biglang nakaramdam ng gulo. Malamang na masama kung ang usapin ng plagiarism ay titingnan at gagawing malaking issue. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol dito? Tanong ni Colton. Ano ang ibig mong sabihin kung sino ang nagsabi sa akin tungkol dito? Trending ito ngayon sa internet. Malamang na trending pa ito kaysa sa iyong bagong event ng paglulunsad ng produkto. Wendy ay sinagot. Nasa limelight siya dahil sa damit na iyon, at napunta pa siya sa trending topics. Noong una, maganda ito, ngunit hindi niya inaasahan na bigla na lang mabubunyag ang usapin ng plagiarism. Dahil may konkretong ebidensya, walang paraan upang pabulaanan ang mga claim. Sa una ay hindi rin niya alam ang tungkol dito, ngunit dapat magpasalamat si Queenie sa pagpunta niya sa kanyang bahay at pag-alala nito. Kung hindi, naitago pa rin sana siya sa dilim. Unang reaksyon ni Wendy ay pumunta kay Anna. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taga-disenyo na maaaring makilala ang plagiarism sa isang sulyap. Nang makumpirma ito, nagpunta siya sa opisina ni Colton sa isang mapanganib na paraan, umaasa na matutulungan siya ni Colton na humingi ng hustisya. Tumigas ang mukha ni Colton. Nakapatong ang kanyang mga daliri sa keyboard habang hinahanap ito. Oo naman, ang chief designer ng F&M Apparel na pinaghihinalaang ng plagiarism para sa damit ni Miss Gardner's ay kasalukuyang trending topic. Sumilip si Colton at nalaman na may mga paghahambing na larawan na may mga detalye, na halos makapagpapalagay na ito ay talagang plagiarism. Si Wendy ay dating trending topic, nadagdag pa sa kasikatan ng mga leak na disenyo at ang bagong paglulunsad ng produkto, naging mainit na paksa ang usapin ng hindi nangangailangan ng maraming publisidad. Frustrated, minasahe ni Colton ang kanyang mga templo. Kahit sinong may matalinong mata ay maaaring tingnan na may partikular na nagtatarget kay Nicole, ngunit kung si Nicole talaga ay nag-plagiarize ng design, tapos wala na siyang magawa.
Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 118. Magbayad ng presyo. Wendy, bumalik ka muna. Ako na ang bahala dito, sabi ni Colton. Kahit papaano, naramdaman niya na may kakaiba sa bagay na iyon. Nang makitang halatang kinakampihan ni Colton si Nicole, naramdaman ni Wendy ang kanyang galit. Nabumulwak. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at may bakas ng hikbi sa kanyang boses. Colton, dumating na sa puntong ito, pero kinakampihan mo pa rin siya. Dahil lang sa plagiarism niya, naging joke na ako. Ako. Nagsuot talaga ako ng plagiarized na damit. Lumaki, si Wendy ay pinalayaw ng pamilya Gardner, kaya hindi siya kailanman nagdusa napakalaking hinaing. Ngayon, maraming mga kaklase ang kinuha sa kanya bilang isang biro at ginawa mapanguyam na pahayag tungkol sa kanya. Nakaramdam ng pananakit ng ulo, hinimas ni Colton ang kanyang mga templo at hinikayat ang kanyang pasensya habang inaaliw siya. Wendy, lalabas na ako dito at bibigyan kita ng paliwanag. Ano pa ang dapat imbestigahan? Gusto ka lang niyang ma-impress, pero wala siyang kakayahan, kaya nangopya siya ng disenyo. Ngayon, negatibo lang ang nararamdaman ni Wendy kay Nicole. Wendy. Nang mapansin ni Colton kung paano unti-unting nagiging hindi makatwiran si Wendy, mabigat ang tono ng pananalita niya nang tumayo siya at naglakad papunta sa gilid ni Wendy. Nakikita kung paano naagrabyado siya, hindi niya magawang maging mabagsik habang lumalambot ang kanyang puso sa halip. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya, saka inabot at tinapik ang ulo nito para aliwin siya. Wendy, Nicole is from F&M Apparel after all, so I can't make a decision on my own. Kailangan nating maghintay hanggang sa masusing imbestigahan ang bagay na ito. Nang matapos magsalita si Colton, isang marilag na boses ang umalangaw-ngaw. Ang dalawang disenyo ay nasa harap mo. Halatang plagiarism yan. Ano pa bang dapat imbestigahan? Tumangala si Colton at nakitang si Anna iyon, kasunod si Joanna. Ma, bakit ka nandito? Tanong ni Colton. Mukhang wala sa mood si Anna. Habang tinutulungan siya ni Joanna papasok, ngumuso siya ng malamig. Kahit na hindi siya empleyado ng Gardner Corporation, ang plagiarism na ito ay magulat lang ay sapat na para sumailalim siya sa investigasyon. Nang makitang nagpakita na ang kanyang ina, sumubsob si Wendy kay Anna sa mga braso at humikbi ng hindi napigilan. Nalungkot si Anna nang makitang umiiyak ang kanyang anak, kaya mabilis niyang pinalambot ang kanyang tono at inaliw siya. Ayan, Jan. Wendy, huwag ka nang umiyak. Mom, I'm a total joke now. Hindi nakayanan ni Wendy ang ganitong uri ng kahihiyan at kahihiyan. Bilang anak ng Gardner family, mayroon siyang tiyak na katayuan sa mataas na uri ng panlipunang bilog. Nang suotin niya ang damit na idinisenyo ni Nicole, pinaulanan siya ng papuri ng mga babae, kaya hindi niya inaasahan na mababaliw siya ng mga ito ngayong nalantad ang balita tungkol sa plagiarism. Sumakit ang puso ni Anna, at lumaki ang galit niya kay Nicole. Ano man ang dahilan, ang plagiarism ay isang kaiyahiyang gawa. Colton, kahit na ang Gardner Corporation ay hindi ang tycoon ng industriya ng fashion, hindi natin dapat hayaang hindi maparusahan ang gayong tao. Uminit ang ulo ni Colton. Ngayong wala si Nicole, hindi siya makaharap dito ng diretso, kaya hininaan niya ang boses habang sinasabing, Nay, pagkatapos kong masabi ito, siguradong bibigyan ko kayo ng paliwanag ni Wendy. Sa sandaling ginawa niya ang assurance, nagsalita si Joanna. President Gardner, hindi naman sa ayaw naming bigyan ng oras si Miss Lisa, pero kinopya niya ang disenyo ng champion of the National Design Competition 4 years ago. Napahinto si Joanna. Ngayon, kahit ang mga judges ng competition na iyon ay tumayo at sinabing na-plagiarized nga niya ang design. Noon lamang napagtanto ni Colton ang kalubhaan ng usapin. Bilang mga hukom ng kompetisyon, dapat silang magkaroon ng isang tiyak na katayuan sa mundo ng disenyo. Sa pagkakataong ito, tila talagang nasa malaking problema si Nicole.
Sa sandaling ito, maaari lamang niyang hanapin si Nicole upang linawin ang bagay. Kung hindi, hindi niya maipaliwanag ito kahit ano pa ang sabihin niya. Tumango si Colton, pagkatapos ay sinabi sa kanyang malalim na boses, sige. I'll give you all a satisfactory na sagot. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 119. Magdagdag ng panggatong sa apoy. Pagkatapos magsalita ni Colton, tumalikod siya at naglakad palabas. Habang pinagmamasdan ni Joanna ang mga nagmamadaling hakbang ni Colton, may sumambulat na galit sa loob niya. Sa puntong ito, ipinakita sa reaksyon ni Colton na pumanig pa rin siya kay Nicole. Gayunpaman, hindi niya hinayaang ipakita sa kanyang mukha ang kanyang emosyon. Ang higit na ikinagulat niya ay ang pagpunta ni Queenie sa ganoong haba. Wendy, ayos lang. Huwag kang umiyak. I will design something better than that for you. Huwag kang magalit. Sigurado akong hindi sinasadya ni Lisa. Pag-aalo ni Joanna kay Wendy, sasabay usap kay Nicole. Mamantong hininga si Anna, saka tumingin kay Joanna at sinabing, Joanna, you have such a good heart. At this point, you're still speaking up for her. Matapos umiyak ng ilang sandali si Wendy ay bumangon na siya mula sa pagkakayakap ni Anna. Nakatingin si Joanna, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Joanna, huwag kang magsabi ng mabuti tungkol sa kanya. Hindi na. Pinahiyan niya ako. Pinahiyan niya ako ng plagiarized na disenyo. Nang makita kong gaano kagalit ang mag-ina, nakaramdam ng lihim na saya si Joanna, pero mukha pa rin siyang mabait. Tinabi ni Pangulong Gardner na iimbestigahan niya ito, kaya hintayin natin ang kanyang mga natuklasan. Sa ngayon, masasabing nagtatanim ng ganap na galit si Wendy kay Nicole. She grunted coldly, halata sa boses niya nakakaiyak niya lang. Naakit siguro si Colton sa babaeng iyon. Hanggang ngayon kinakampihan pa rin siya, Wendy remarked. Nagdilim ang tingin ni Anna. May respeto siya noon kay Lisa dahil siya ay bahagi ng F&M Apparel at isa rin siyang sikat na designer. Gayunpaman, doon ay isa na ngayong isyu ng plagiarism at nasangkot ang kanyang anak na babae. Talagang hindi niya mapapayagan na mangyari ito. No, Wendy. Don't speak so mindlessly. Lisa has a son, kaya hindi niya siguro makakasama si President Gardner, putol ni Joanna. Pagkasabi niya nito ay biglang nagbago ang mukha ni Anna. Napalingon siya kay Joanna. Tinabi mo bang may anak siya? Nagmamadaling nagkunwari si Joanna na parang mali ang sinabi niya. Oh, hindi mo alam iyon, Mrs. Gardner. Si Anna ay mukhang galit na galit. Paanong hindi niya kilala ang anak niya? Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ugali ni Colton, halatang masasabi niyang may nararamdaman siya para kay Nicole. Kung single pa siya, walang masabi si Anna. Pero, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng anak si Nicole. Paano magiging karapat-dapat ang gayong babae sa kanyang anak? Alam ko na ngayon. Mariing sabi ni Anna, saka hindi na nagsalita pa. Dahil medyo nilalagnat si Hayden, nag-alala si Nicole at hindi pumasok sa trabaho ngayon. Kahit na may yaya na mag-aalaga sa kanya sa bahay, gusto pa rin niyang makatabi ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi nagtagal, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Colton. Napansin ito ni Nicole na medyo kakaiba. Kung tumatawag si Colton sa oras na ito, maaaring may mali na naman sa mga draft ng disenyo. Gayunpaman, sinagot niya ang telepono. Nicole, pupunta ako sa bahay mo. Send me the location, sabi ni Colton ng mataimtim. Natigilan si Nicole, ngunit naririnig pa rin niya ang bakas ng kaguluhan sa boses ni Colton. Mabilis niyang tinanong, may problema ba? Well, ang damit na idinisenyo mo para kay Wendy ay pinaghihinalaan ng plagiarism, at there's quite a lot of buzz about this, maikling paliwanag ni Colton. Kumunat ang noo ni Nicole. Plagiarism. Kahit may ginawa siyang pagbabago sa sarili niyang disenyo, hindi ito maaaring ituring na plagiarism. She blurted out, hindi ko ginawa. Oo,
Naniniwala ako sa iyo, kaya pupunta ako sa iyong bahay ngayon upang pag-usapan kung paano lutisin ang bagay na ito. Hininaan ni Colton ang boses. Hindi alam ni Nicole kung bakit siya nagtiwala ng walang pasubali at nagpainit ito sa kanyang puso. Pamulong siya ng pagsangayon pagkatapos ay ipinadala sa kanya ang lokasyon ng kanyang tahanan. Dahil sa lagnat ng anak, buong araw na hindi tumitingin si Nicole sa phone niya kaya hindi niya inaasahan na ganito pala kalaki ang nangyari. Pagkababa ng telepono, tumingin si Nicole sa internet. Sure enough, trending ang pangalan niya kung saan isa sa mga hot search ay Lisa Plagiarized A. Disenyo. Nag-browse pa ng kaunti si Nicole at nalaman na medyo seryoso ang usapin ng mga hukom ng kompetisyon sa taong iyon ay lumapit upang kumpirmahin ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 120. Pumunta sa root ng problema. Sumasakit ang kanyang ulo habang sinusubukang mag-login sa account na ginamit niya upang isumite ang disenyo noong taong iyon, ngunit dahil napakatagal na, nakalimutan na niya sa password. Naisip ni Nicole ang mga password na karaniwan niyang ginagamit noon at paulit-ulit niyang ipinasok ang mga ito, ngunit ang huling pagpapakita ay, mali ang password na iyong inilagay. Habang siya ay naging chief designer ng F&M Apparel sa taong iyon, hindi siya kailanman nag-log sa account na iyon muli. Ngayon, gusto niyang ma-access ito pagkatapos na akusahan ng plagiarism, ngunit si Colton ay mabilis at nakarating sa kanyang bahay nang wala pang 10 minuto. Pagdating niya, diretso siyang pumasok. Ngayon, nakasuot ng maluwag na pijama si Nicole dahil nasa bahay. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang messy bun, at siya ay may bahagyang maitim na bilog sa ilalim ng mata niya, kaya parang hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi rin nagpatalo si Nicole at diretsong sinabi, President Gardner, mangyaring umupo. Tiningnan ko ang mga post sa internet. Ang buod ng sinasabi nila ay kinopya ko ang disenyo ng isang pambansang kompetisyon sa disenyo ng kampiyon mula sa ilang taon na ang nakakaraan. Nang makita kung gaano kaprangka si Nicole, hindi alam ni Colton kung paano sumagot. Umiti si Nicole at hindi na nagpatuloy sa plagiarism, bagkus ay binalik na niya ang nag-uusap sa paligid at nag-usap tungkol sa kung ano ang nangyayari kamakailan lamang. President Gardner, hindi mo ba iniisip na ang mga insidente ng mga nakaraang araw ay lahat sa akin? Mahinahong tanong ni Nicole. Tumango si Colton at sumagot, oo. Patuloy ni Nicole, una sa lahat, inayos ng taong iyon na lapitan ako ni Henry. At ibinaba ko lang ang bantay ko dahil nagilty ako sa kanya. Pagkatapos noon, nalik ang draft ng disenyo iyon din ang nakatutok sa akin. Ngayon, plagiarism na. Hindi ko iniisip ang lahat ng ito. Ay nagkataon lamang. May maingat na nagplano nito. Tahimik lang si Colton habang nakikinig sa pagsusuri ni Nicole, at pinaghihinalaan din niya iyon may nagtatarget kay Nicole, ngunit ang usapin ng plagiarism ay nangyari na at kumalat sa internet. Kung hindi ibinigay ang matibay na ebidensya, mangyayari ang insidenteng ito ay naging mantsa sa buhay ni Nicole. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Pinasadahan ni Colton si Nicole ng tingin. Bagamat medyo napapagod ang kanyang hubad na mukha, puno pa rin siya ng nakasisilaw na kumpiyansa. Matatalo natin sila sa sarili nilang laro at alamin kung sino ang tunay na utak. Naisip ni Colton na kakaiba na buong puso niyang pinagkatiwalaan si Nicole, ngunit tumango siya ng tugon. Sige. Biglang may naalala si Nicole kaya napalingon siya kay Colton. President Gardner, hindi ka ba naghihinala na talagang plagiarized ko ang disenyo? Na may maliit na ngiti sa kanyang mukha, dahan-dahang sinabi ni Colton, bilang chief designer ng F&M Apparel, wala kang dahilan para gawin ang ganoong bagay na maaaring makasira sa iyong reputasyon. Hindi ako naniniwala na napakagago mo. Napatitig si Nicole sa gwapong mukha ni Colton nang bumukas at sumasara ang manipis na labi nito, mababa ang boses at medyo magnetic. Ibinaba ang kanyang ulo, seryoso niyang sinabi, tiningnan ko ang mga komento sa internet. Sinasabi nila na kinopya ko ang disenyo ng kampiyon ng kompetisyon sa disenyo ilang taon na ang nakakaraan.
Tinilip ni Nicole si Colton. Walang ekspresyon ng mukha niya, at parang walang pakialam pa rin siya gaya ng dati. Nagpatuloy si Nicole, nakilahok ako nang hindi nagpapakilala sa kompetisyon na iyon, at ginawa ko ang disenyong iyon ng mag-isa. Isa rin iyon sa napakakaunting mga damit na may temang kabataan na aking idinisenyo. Naisip ko na dahil hindi gawa ang damit na iyon, maaari lang akong magdagdag ng ilang modernong elemento at baguhin ito upang maging damit ni Miss Gardner. Namulat ang realisasyon kay Colton, saka siya nagtaas ng kilay at lumingon kay Nicole bago magtanong, kung gayon, ano ang susunod mong plano, Miss Anderson? Napahawak si Nicole sa ilong niya dahil sa kahihiyan. Noon, kasali ako ng hindi nagpapakilala, at isinumite ko ito gamit ang isang email address. Ngayon, kailangan kong ma-access ang account upang patunayan ito, ngunit nakalimutan ko ang password. Colton pursed his lips and gave Nicole a heads up. Kung hindi mo ito mapatunayan, I'm afraid you'll be subject to cyberbullying for the next ilang araw. Tumawa ng mahina, tumayo si Nicole. Kaya ko pa rin itong tiisin. Magagamit ko ang pagkakataong ito para malaman ang ugat ng problema at pigilan ang utak sa paghila pa sa mga panlilinlang na ito. Salamat sa pagsubaybay mga Lods. Abangan lamang po ang kasunod ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Dito sa ating channel Kwentong Nobela.